ready na ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Opo! Ready na ba kayo? Opo! Para sasabihin nyo, ready, ready na. Ready na ba kayo? Ready, ready na! Ayan, nakikinig sa ating rules and regulations. O pag nakaganto na, ibig sabihin wala na ibang magsasalita sa harap, kundi si Teacher Hana. Okay, so welcome again sa ating Sunday School at sa mga bisita natin. Okay, so next na, Teacher Faye. Okay, ano kayo? Sinabi na rin kanina kung ano yung tema natin tungkol sa Parables of Jesus Christ. At ngayong hapon, may bago kami i-introduce sa inyo na lesson. Pero sagutin muna natin yung mga tanong. Okay? Magtataas kayo ng kamay o kaya naman, sasagot kayo kung ano yung para sa inyo magiging kasagutan. So una, okay, naranasan nyo na ba na makadalo or nakadalo na ba kayo sa isang handaan, salo-salo o kainan? Taas kamay ang mga naka-attend na. For example, sa mga birthday party, sa fiesta, sa lahat ng may kainan. Sino na naka-attend or naranasan yun? Yung mga boodle fight, ganon. Ayan, so lahat sa atin halos ay naranasan na. Masaya ba yun? Opo! Ayan, nakakabusog ba? Opo! Okay, pangalawang tanong. Anong klaseng handaan kung ikaw ay tatanungin ang gusto mo magkaroon? Anong klaseng handaan kaya? O sige, tatawag tayo sa girls. O si ate. Anong klaseng handaan ang gusto mong magkaroon kung ikaw ang maghahanda? Christmas. Ayun, Christmas celebration. Okay, ano bang meron tuwing Christmas? Ano-ano mga pagkain? Mayroong? Salad. Salad. Ano pa? Lechon. Lechon. Ano pa? Spaghetti. Ano pa? Carbonara. Pancit. Ano pa? Yung favorite nyo? Meatballs. Meatballs. Chicken nuggets. Ano pa? Ate Ivy. Ayun, fries. At napaka-dami pang iba. Saktong-sakto, diba? Vermans na. Onting yan na lang. Yung onting buwan na lang, makakatikim na tayo ulit. Ayan. So, ang gusto natin ay maraming handa o maraming pagkain. Okay? Pangatlong tanong. Okay? Ito naman, tanong ko naman sa inyo, kung sakaling ayaw niyong pumunta, ano kaya, kung kayo ay nakagawa na ng rason, ano excuse kaya yung palagi natin sinasabi kapag ayaw natin pumunta sa isang lugar, or ayaw natin pumasok sa school, o kaya naman, ayaw lang natin na pumunta dun sa invitation. Ano kaya yung sa tingin na palagi natin ginagawa sa inyo? Nahihiya? Pwede? Si ate naman. Ano? Aling sagot? Okay. Si ate Jayden. Ano kayong masakit po dyan? Ayun, masakit yun dyan. Kaya hindi nakadalo. Nilalagnat. Nilalagnat? Ate Ivy. PC? Okay. May pasok. Ano pa? Hindi pinayagan na ang magulang. Another celebration. Ayun, another celebration. At napakarami pa. Iba kasi syempre, di ba, kapag ayaw natin, imposible na mawalan tayo ng excuse o rason. Ayan. At panghuling tanong, okay, kung ikaw ay maghahanda, sino-sino ang gusto mong isama o imbitahan bilang mga bisita? Wait lang, doon naman tayo sa dulo, yung pinakadulo. Sila ate. Ayan. O sige, kayong tatlong sakto. Kung kayo tatanungin, sino-sino yung iimbitahin ng bilang bisita? Tito, tita. Tito, tita. Mga kaibigan. Mga kaibigan. Ayun, mga pinsan. O yung mga malapit sa atin.
envelope o letter. O wait. At meron din akong 3 batang pinagbigyan nito. Okay. Ano kaya nilalaman nung envelope na yun? Next na, Teacher Faye. O wait lang. Ayan, taas mo na yung kamay nung nabigyan ko ng letter. Taas mo yung envelope. Taas mo yung envelope. Taas mo. Pakita nyo sa mga bata. Envelope. Ayan. Ayan. So, nakita na natin kung sino-sino. Ngayon, titignan natin. Buksan nyo nga mga bata. Buksan nyo yung kung ano yung nasa loob. Ano kaya yan? Taas nyo para makita nila. Taas nyo. Pakita nyo sa kanila. Next, Teacher Faye. Ano nakasulat? Your invited. Tingnan nyo nga, check nyo nga kung ayun yung nakasulat. Baka iba yung nakasulat. Ayan, you're invited. Ayan, nakaranas na ba kayo na bigyan kayo ng invitasyon? For example, may birthday party or may kasal. Naranasan niyo na ba na imbitahan? Yes! Ayan. Masaya ba kapag kayo ay invited? Ayan, masaya syempre. Okay? At ngayon, hindi lang silang 3 yung invite sa hapon na ito, kundi lahat kayo na nandito mga bata ay imbitado na malaman ang salita ng Diyos. Okay? So, kung ready na kayo, sabihin nyo nga, yummy! Sabihin nyo, lakasan nyo! Yummy! Ayan. Next na, Teacher Faye. Ayan. Ang ating lesson, okay, ngayon ay pinamagatang The Parable of the Great Banquet. Sabihin nyo nga, banquet. Banquet! Ayan. Pag sinabing banquet, ito ay kainan, salo-salo. Ayan, handaan. At hindi lang sinabing handaan doon, kundi great. Pag sinabing great, ibig sabihin, en grande, malaki. Okay? Ano ulit pag sinabing great? En grande. En grande. Kumbaga, pinakabongga sa pinakabongga. Yayamanin yung handaan. Hindi lang cake yung meron sa great banquet. Hindi lang chicken nuggets, hindi lang meatballs, kundi yung pinakamamahal na mga pagkain. Gusto nyo ba ma-invite sa ganon? At yung lesson natin ay manggagaling sa libro ng Luke. Luke chapter 14, verse 15 to 24. Yung story na yan. So kung may notebook kayo, pwede na kayong mag-start na mag-take down notes. Okay? Pero still, dapat makikinig pa rin kayo kay Teacher Hannah. Okay? So again, ang ating lesson ay tungkol sa The Parable of the Great Banquet. Okay, story time na tayo. Next na, Teacher Faye. Ayan. So, nakikita niyo ba yung picture? Marami ba? Siyempre, naputo lang yung picture, pero long table yan. Okay? At napakadaming handaan. Ayan. Sino yung gustong makaapunta dyan? Ay, pumasok natin sa TV. Sige, baba na. Ayan. Okay. Sabi doon, sa kwento ngayon, si Jesus Christ daw ay kasama niya ang kanyang mga servants. Pag sinabing servants, ano kaya yun? Mga taga-sunod. Okay? O kanyang mga disipulo. At sila daw ay kumakain. Ano ulit ginagawa nila? Kumakain. At may isang tao, okay, hindi pinangalanan, may certain man na tumabi kay Jesus Christ. At sabi niya, "Blessed is he that eateth the bread in the kingdom of God." Okay, sabi niya, mapalad daw ang taong kumakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. At doon nagsimula yung kwento ni Jesus Christ. Next slide, Teacher Faye. Ayan. Sabi niya sa kanyang parable, okay, meron daw, anong tawag dito? Certain man. Etong si certain man, siya yung mayaman na tao. At siya din ay, okay, bukod sa
siya yung mayaman, meron din siyang servant o tagapagsunod. Okay? At sabi niya, may naisip siyang ideya. Okay? Gusto niya magkaroon ng malaking handaan at gusto niyang pakainin sino-sino kaya? Ang kanyang mga kaibigan. Tama, katulad sila. Di ba kapag tayo ay maghahanda, syempre ang una nating naiisip, yung ating mga kaibigan ay malalapit sa atin. Tama ba yun? Ayan. At pinagkatiwala niya sa kanyang servant na ipamigay yung imbitasyon. Okay. Next, Teacher Faye. Tignan natin kung ano kayang mangyayari. Teacher Faye? Ayan. Ano kaya yan? Sino-sino kaya yan? Ayan, kayo yun. Okay, so kasama na kayo sa invitation. Next, Teacher Faye. Ayan. So, ilan lang yan sa mga handa. O, sino na dito nagugutom na? Okay, hindi ko na ang tiyan. Hindi ko na tiyan. Okay, next. Ayan, ngayon, nung nakapaghanda na, ang mga servant nitong may-ari ng bahay o nung naghahanda, yung mayaman na tao, okay, sabi niya, ipadala mo na ang mga mensahe. Sabi niya, ang nakalagay ko sa mensahe, come, for all things now are ready. Ibig sabihin, lahat ay, ano na, handa na. Okay, sila na lang yung hinihintay. Taas nyo nga ulit, mga boys, yung envelope nyo. Ayan, na-receive na nila. Okay, next. Ayan. Ngayon, may papatayuin tayo. Sino yung una dito sa first line? O, tayo ka. Ano, Kuya Pogi. Ayan, isa siya sa mga nakakuha ng imbitasyon. Okay? At sabi niya, okay, isa siya sa mga kaibigan ng mayaman na tao, na lalaki. At sabi niya, okay, naku, hindi ako makakapunta sa handaan dahil mayroon akong biniling lupain. Okay, at kailangan ko itong makita. Kailangan ko pumunta doon at makita. Pwede bang i-excuse muna ako? O, ito yung tanong. Okay? Pupunta ba yung unang tao o hindi? Thumbs up kung oo, thumbs down kung hindi. Pupunta ba? Tinanggap niya ba yung imbitasyon o hindi? Ayan, kung si Kuya Pogi yung tatanungin ko, papayag ka ba na pumunta sa imbitasyon o hindi? Bakit? Kasi meron siya din na lupa. Ayun. O, para sa kanya, yung opinion niya, kasi meron siyang pag-aari na malaki. Siyempre, uunahin na muna yung pinagbili niyang lupain. O, sige, thank you, Kuya Pogi. O, ano ulit yung unang, sinabi? Yung reply ng unang tao, hindi siya pupunta dahil meron siyang aasikasuhin, which is yung kanyang lupain. Pangalawa, next, Teacher Faye. Okay, sino yung pangalawa sa second line? Si Kuya Louie. Okay, sabi ng pangalawa, okay, hindi rin ako pupunta sa iyong imbitasyon. Dahil ako ay bumili ng 5, ano kaya? Yoke of oxen. Ibig sabihin ng yoke pala, nakikita niyo yung nasa taas ng 2 oxen. Okay, ang tawag dyan ay yoke. Okay, yoke. So, ibig sabihin, kung 5 yoke of oxen yan, okay, so ilan? Ilan kaya yung oxen? 5 times 2. Ayun, meron siyang 10 ng oxen. At sabi niya, i-excuse mo muna din ako kasi meron akong biniling mga alaga. Okay, kasi si Kuya Louie tatanungin natin, sa tingin mo, kung ikaw ang papipiliin, okay, pupunta ka ba sa invitation o hindi? Bakit? Bumili ako ng oxen. Ayan. Thank you, Kuya Louie. Palakpakan na natin sila, dalawa. Ayan. Okay. So, nakakadala
may tanong, Kuya James. Iiwanan mo ba yung asawa mo para pumunta sa handaan o hindi? Bakit? Mahal na. Joke lang yun wala pang asawa si Kuya James. Baka mamaya i-chismis nyo Wala pa yun. Joke lang yun. Okay. So yung sabi nung pangatlong lalaki, hindi daw siya makakapunta kasi magpapakasal siya. Siyempre, kasuunahin niya kung ano yung mas mahal niya. Okay. Ngayon, sa tingin niyo, ano kaya magiging reaksyon nung lalaking mayaman na naghanda? Ngayon na nalaman niya yung mga feedback o reply ng mga inimbitahan ng mga malalapit na tao sa kanya. Ano kaya magiging reaksyon niya? Oh, wait. Tignan natin si ate. Si Ate Yumi. Okay? Malulungkot siya. Siyempre, kasi masasayang yung kanyang mga handa. Kung kayo ba yung naghanda, tapos hindi walang pumunta sa handaan niyo, malulungkot ba kayo? Sino dito malulungkot? Yan, kasi siyempre, manghihinayang tayo sa maraming pagkain. Hindi natin kaya ubusin yun. At isa pa, okay, pinagpaguran natin na ihanda yun. Pinaghirapan natin, gumastos tayo, diba? At nag-effort tayo na, maghanda para sa kanila. Kaya lang, hindi sila pumunta. At bukod sa nalungkot, yung lalaki, ano kaya nangyari? Picture pay, next slide. Siya din ay nagalit. Patingin nga na reaction niya, gayahin niya. Walang sound. Walang sound. Patingin na alam mo nga na walang sound, pero anger. Ayan, tignan niyo si Kuya James. Dali. Dito ka sa may TV para may gano'n. Dali. Ayan. Nagalit yung lalaki. Kasi syempre, pagkatapos niya, imbitahan yung mga inaasahan ng tao, wala ni isa man ang pumunta. At bukod sa nalungkot, syempre, nagalit siya ng sobra. Okay? Nainis siya. Okay? Titignan nga natin kung ano kaya yung pinaka-itsura talaga ng lalaki. Gusto niyo ba malaman? Titignan natin yung naging itsura ng lalaki at yung kanyang servant. O, next slide. Titignan natin yung servant tsaka yung lalaki na nag-imbita kung talagang nagalit. Next slide. Ayan, ito yung lalaki tsaka yung servant. Nagalit ba? Joke lang yun, syempre. Ayan. Para magising kayo, sino dito natutulog na? Ayan. Nakita ko lang. Ayan. Ang ating mga funny person dito sa Sunday. Okay lang, sabi nila. Okay lang. Oo. Gwapo naman yung dalawa. Okay, next slide na natin. Commercial lang yan. O, next. Ayan. Sabi niya, dahil sa pagkadismaya niya, sabi niya sa kanyang servant, okay, pumayong ka, dalian mo at pumunta ka, okay, sa mga kalye, sa mga daanan, okay, dito sa syudad. At maghanap ka ng mga pulubi, maghanap ka ng mga pulag, maghanap ka ng mga pilay, maghanap ka ng mga may hirap na tao, may sakit, okay, may disability, okay, pumunta ka sa mga iba't ibang lugar na malapit dito at okay, imbitahan mo lahat ng mga tao makikita mo sa daanan. Imbitahin niyo sila na pumunta sa aking tahanan nang sila ang kumain ng aking mga inihanda at mapuno ang aking bahay. Sa tingin niyo, pumunta kaya yung mga taong yon?
mga bulag, okay? Yung may mga hindi naman mahihirap, yung mga pulubi, okay? Ay, yung mga mahihirap, yung mga pulubi, okay? Yung mga pilay, may mga kapansanan. Sa tingin niyo, pumunta kaya sila? Titignan natin next slide, Teacher Faith. Ayan, pumunta sila sa handaan ng mayaman na lalaki. Kung kayo tatanungin ko, pupunta ba kayo? Ayan, pupunta daw sila. Maliban dun sa tatlo na nagsabing hindi. Sino kaya yung tatlong nagsabing hindi kanina? Okay. Sino yung tatlong nagsabing hindi kanina? Yung binigyan ko ng sobre. Ayan, sabi ko, okay, bibigyan ko kayo ng chance na bawiin. Kasi yung sa kanya, yung sa tatlong lalaki, diba, sabi nila hindi. Pero binigyan ko kayo ng chance na tatanungin kayo. Kung kayo ang tatanungin, sabi ko, pupunta ba kayo? Sabi nyo hindi. Okay, ginaya nyo yung sinabi nung character. Okay, pero okay lang naman yun. Baka hindi nyo lang nag-gets yung ibig sabihin ng teacher Hana. Ayan, pumunta si Hala. Okay? At dahil doon, maraming tao. Naubos kaya nila yung pagkain o hindi? Ayan, almost inubos man nila. Okay, at hindi lang nila inuubos. Siyempre, may pa-take out pa. May Sharon. Ayan. Sino pa sa handaan dito ang mahilig mag-take out? Ayun, mahilig tayo mag-take out. Okay, so nag-take out siyempre yung iba. At dahil doon natuwa yung lalaking mayaman, yung may-ari ng bahay na malaki na yan. Okay. At doon nagtapos ang kwento ni Jesus Christ sa kanyang mga kasamahan. Okay. Ngayon, ipapaliwanag ni Teacher Hana ang ibig sabihin ng istorya na yan. Okay? Pero pa ba kasunod, Teacher Faye? Ayun. Yun. Ayan. Kanina, sinabi ko, kanina sa inyo, may taong nagsabi na, blessed is he that shall live in the kingdom of God. Okay. Yung parable na ito ay inihalin tulad, okay, sa kaharian ng Diyos. Saan nga ulit pinahalin tulad yung parable na to? Sa kaharian ng Diyos. Yung mga tao, okay, makinig kayo maigi yung mga taong unang inibitahan ng mayaman na lalaki, yung mga taong malapit sa kanya, o mga kaibigan niya na hindi pumunta, ito yung mga taong tumatanggi sa salita ng Diyos. Okay. Diba? Naranasan nyo na imbitahan kayo ng mga teachers? Sino dito na-imbitahan ng teachers na pumunta dito sa Sunday School ngayon? Sino na-imbitahan? Ayan. So, maraming salamat sa pagpunta nyo kasi napaka-timely ng lesson natin ngayon. Yung mga bata na gumawa ng excuse, ay ayoko pumunta sa Sunday School na yan. Ano bang meron dyan? Wala naman akong gagawin dyan. Gusto ko bang maglaro? Ayun yung mga taong nagbigay ng excuse na hindi makinig sa Word of God. Sila yung mga inimbitahan, kahit hindi lang yung mga bata, syempre yung mga tao. Lalo na sa panahon natin ngayon. Diba kapag yung mga tao, tinanong natin sila, kilala mo ba si Jesus Christ? Ano sasabihin nila? Hindi nila kilala si Jesus Christ. At kahit nasabihin mo, tara simba tayo. Pero ano kaya ginagawa nila? Ay, busy ako eh. Ay, may gagawin ako eh, kaya hindi ako pupunta ng church tuwing linggo. Ay, wala akong panahon para dyan, wala akong panahon para sa Diyos. Sila yung mga taong tinutukoy ng Panginoon na tumanggi yung tatlong tao na yun. Sila yung sumisimbolo sa mga tao na yun. Okay? Yung mga tao na tinuturo ni Teacher Hana, hindi kayo Okay. Ayan. Ngayon, kung kayo ay magbibigay ng excuse, okay, para hindi pumunta sa church, hindi makinig ng salita ng Diyos, kayo yung tinutukoy doon sa kwento na yon. Ngunit yung mga tao, okay, na mga mahihirap, mga pulubi, na
talagang nauunawaan ang kanyang salita. Okay. At alam nyo ba, nakikita nyo ba to? Nasa taas, sa screen? Ano yung mapapansin nyo nakaganon? May dalawang kamay. Sino kaya sa tingin niyo yun? Okay, ang Panginoon. Okay, at meron, alam nyo ba, sa langit, may, may ganito din. Okay? So, pero yung table dyan, hindi yun yung table na nakikita natin. Kakaiba yung mga bagay na nasa langit yan. Sa langit, tayo din ay, kakain. Okay? Kasama nito ng Diyos. Pero gusto niyo muna, habang nandito pa tayo sa lupa, gusto niyo muna na kumain tayo ng alin? Salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos o ang Bible, ito ay ating tinapay. Okay? Ito yung ating tinapay. Okay? Na spiritual. Okay? Kaya sa susunod na kayo ay imbitahan, anong gagawin nyo? Magdadahilan ba kayo? Gagawa ba kayo ng excuse para hindi kayo pumunta sa church? Gagawa ba kayo ng dahilan para hindi mag-pray? O, sinabi mo yan, Kuya James, ha? Okay, sana hindi kayo a-absent para sa mga bagay na walang kabuluhan. At hindi rin sana kayo liliban sa church, okay, na ipagpapalit niyo pa yung asawa nyo, ipagpapalit niyo pa ang Panginoon para sa asawa nyo, para sa lupalin na meron kayo, para sa cellphone, para sa labada, para sa laro. Hindi nyo dapat ipagpapalit ang alinmang bagay o kahit sinong tao na hihigit pa sa Diyos. Sino dito ang gusto unahin ng Panginoon? Ayan. Dapat, okay, unahin natin ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, dapat tuwing linggo ikaw ay magsisimba. Anong gagawin mo? Ikaw ay magsisimba. Pag sinabi ng Panginoon na mag-pray ka, anong gagawin mo? Yan. Kasi, hindi lang naman tuwing ayaw natin, maraming dahilan. Kasi kapag ginusto natin, ano din meron? Maraming paraan. Di ba kanina, napakadami nilang dahilan at nagbibigay kayo ng example. Kapag ayaw natin, marami tayong dahilan. Pero kapag ginusto natin na i-accept yung invitation, ano din, marami din paraan. Okay, wala akong maririnig na, ay, hindi mo na ako magsisimba, Teacher Hannah, kasi wala akong damit pang simba. Ganun ba yun? Hindi. Siyempre, gagawa tayo ng paraan. Paano naman kapag sinabi na, ay, niyayaya ako nung kaibigan ko, Teacher Hannah, kaya hindi ako pupunta sa church. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Kung kayo ay hinahanlakan or may ino-offer sa inyo na isang bagay para ipagpalit nyo ang paglibag sa church. Anong gagawin nyo? Pupunta ka na sa church. Pupunta pa rin po at nasusunod na lang po yung outing po namin magkakaibigan. Ayun, very good. Okay, lagi niyong tatandaan, binigyan tayo ng, ng isang linggo ng Panginoon at isang araw lang ang hinihiling niya na para sa Kanya. Yung 6 days na meron tayo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, kanino ba yung oras natin palagi? Lagi sa ating sarili o sa ibang tao. Ngunit ang Sunday, sabi doon, ito ay Lord's Day. Kaya pwede nyo rin sabihin sa mga magulang nyo, mga kakilala nyo, sabihin nyo, ngayon ay araw ng Panginoon. Okay, ang Sunday ay araw ng Panginoon. Binigyan tayo ng mahabang panahon ng Diyos, okay, para gawin natin ang mga gusto natin. Ngunit tuwing Sunday, dapat tayo ay nasa church at naglilingkod. Kanino? Binibigay natin yung oras natin at lahat sa araw ng linggo. Para kanino? Jesus Christ. Ayan, para sa Diyos. Okay, may natutunan